Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa kinikilalang pinakamalakas na nilalang sa lugar na tinatawag na North Wilderness. Pero sa kabila ng lakas na taglay niya ay tinataglay din niya ang isang kakaibang sakit. Alam niya na makakaapekto ang sakit na ito sa kinabukasan ng kanilang angkan kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan para malunasan ito. Nagsimula ang kwento ng pinaghahabol ng mga halimaw ang isang cultivator ng human realm na si Lynn. Ilang sandali lang ay nagawa ng isang halimaw na maabutan si Lynn. Dahil dito ay mabilis siyang napalibutan ng iba pang mga halimaw. Aatakihin na sana siya ng mga ito nang biglang dumating dito ang mga miyembro ng Bear Hug Clan. Kasama ng mga ito ang kanilang young master na si Wu Wang. Ginamit ni Wu Wang ang isang star summoning technique na tinatawag na Great Ice Trap dahilan para hindi na makapalagpa ang mga halimaw. Katapos ay dinala nila si Lin sa kanilang nayon at habang nagpapahinga si Wu Wang ay may napanaginipan siyang isang babae na sinasabihan siyang mag-asawa na umano sila. Ngunit hindi niya ito kilala at nang bigla itong maglaho ay dito na din siya nagising. Ginigising pala siya ni General Xiongzhen dahil naghihintay na sa labas si Lin. Nang hinarap niya na si Lin ay unang napag-usapan nila ang dalawa pang kasama ni Lin na nailigtas din nila. Katapos ay natanong niya na ito kung ano ang ginagawa nila sa North Wilderness. Ayon kay Lin ay hinahanap umano nila ang spirit bird na White Hawfinch para kunin ang beast core nito dahil gagamitin nila ito na panlunas sa sakit ng kanilang Sec Senior. Pero dahil wala pa silang nakukuhang beast core ay sinabi ni Wu Wang na pwede siyang magbigay ng isang beast core ngunit bilang kapalit nito ay dapat may maiiwan dito na isa kina Lin para pagsilbihan siya sa loob ng 6 na taon. Nagpasya si Lin na siya na lang ang magpapaiwan dito para makauwi na din ang mga kasamahan niya at madala ang beast core sa kanilang Sec Senior. Marami pang impormasyon ang hiningi ni Wu Wang kay Lin katulad ng edad nito at ang sect na kinabibilangan nito sa human realm. Ayon naman kay Lin ay miyembro siya ng Windmoon Sect at disciple ni Master Zhuo Dong. Katapos ng kanilang pag-uusap ay dinala ni Wu Wang si Lin sa kanyang kwarto dahil may gusto umano siyang subukan. Sinabihan niya ito na hawakan siya para alamin kung naiiba ba ang babae sa human realm kumpara sa mga babae ng North Wilderness. Ito ay dahil sa sakit niya na parang nakukuryente siya tuwing nadidikitan siya ng balat ng babae at sa pagkakataon na ito ay ganun pa rin ang reaksyon ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang oras ay nagkausap muli sila ni Lin at dito niya na sinabi kay Lin ang mga gagawin nito. Gusto niya na tulungan siya nito na pag-aralan ang human realm cultivation. Isa ito sa naiisip niyang paraan para makahanap ng lunas sa kakaiba niyang sakit. Kinagabihan ay sinimulan niya na ang pag-aaral sa human realm cultivation. Una niyang pinagawa kay Lin ay iguhit sa stone tablet ang territory map ng human realm. Nang matapos si Lin ay kinumpara niya ito sa hawak niyang talisman kaya pinagawa niya naman si Lin ngayon ng talisman. Ngunit nang magawa na ito ni Lin ay nagulat na lang ito nang makita ang ginawang chi circulation diagram ni Wu Wang. Tinanong ni Wu Wang si Lin kung may nakikita ba itong mali sa diagram ngunit hindi ito masagot ni Lin. Nagpasya na lang si Wu Wang na magpahinga muna at para makatulog ito kaagad ay nagpahawak ito kay Lin. Sinubukan naman ni Lin na alamin ang kasagutan sa tanong ni Wu Wang ngunit nakatulog lang din siya. Makalipas ang ilang oras ay ginising siya ni Wu Wang at nang tiningnan niya si Wu Wang ay nagulat siya na nagawa kaagad nito na mag-absorb ng spirit energy kahit kauumpisa pa lang nitong mag-aral ng human cultivation technique. Pero ilang sandali lang ay nagkaproblema si Wu Wang kaya naisip nito kaagad na baka dahil hindi magkasundo ang human cultivation technique at star summoning technique. Bigla siyang kinausap ng kanyang ina na si Kangzu na isang chief senior sun priest ng Starry Lord's Temple para tanungin siya kung bakit gusto niyang pag-aralan ang teknik ng human realm. Sinabi niya ang kanyang mga dahilan ngunit ayon sa kanyang ina na parang nagpapakita din ito ng kawalang galang sa Starry Lord. Pero sigurado pa rin si Wu Wang na pag-aralan ito dahil nababahala siya na baka makaapekto ang kanyang sakit sa Bear Hug Clan. Dahil dito ay binigyan na lang siya ng kwentas ng kanyang ina na siyang magpipigil para ma-detect siya ng Starry Lord's Temple. At kung marating niya na ang foundation establishment stage ay hindi na siya mahahadlangan pa ng Starry Lord's Temple. Makalipas ang ilang oras ay pinuntahan ni Wu Wang ang kanyang lola at napag-usapan nila ang kanyang ama na kasalukuyan pang nasa North Border para harapin ang Long-Hair Tribe. Maliban dito ay napag-usapan din nila ang Chief's Trial niya na isa sa trial na ito ay kalabanin ng 300-year-old Thornback Beast. Ngunit ang ipinadakip umano ng kanyang ama kina General Xiongzhen ay ang 1,000-year-old na. Inisip niya na lang na ginagawa ito ng kanyang ama para sa kapakanan din niya. Sumapit na ang araw para kalabanin niya ang Thornback Beast. Pagkadating ni Wu Wang sa kinaroroonan nito ay umalis na dito ang mga priests at gayon din sila General Xiongzhen. Ilang sandali lang ay napansin ni Lin sa taas ang isang parang bulalakaw na nahuhulog papalapit sa kinaroroonan nila.
Kaya nang maglalaban na sana sila Wuwang at ng Thornback Beast ay bigla na lang napahinto ang mga lobo ni Wuwang gayon din ang Thornback Beast dahil sa takot. Habang papalapit na ang parang bulalakaw na ito sa kinaroroonan nila Wuwang ay napatanong na lang din ang lola ni Wuwang kung bakit ito ang biyaya na ibinigay ng Star Lady. Pagkabagsak nito ay kaagad nitong niligpit ang Thornback Beast dahil isa pala itong napakalaking halimaw. Nalaman naman kaagad ni Kangzu ang pagpapadala ng biyaya ng Star Lady para mapanatili ang patakaran sa North Wilderness na pagbabalanse ng mga clan. Nang makita ni Lin ang halimaw ay nakilala niya ito kaagad bilang Zuwai o ang man-eating beast na nakatala sa mga sinaunang libro. Ang pagkakaalam niya ay inubos na ng mga immortal ang mga ito sa human realm kaya hindi siya makapaniwala bakit bigla itong nagpakita dito. Ilang sandali lang ay nagsimula na itong umatake sa nayon. Nataasan ni Wuwang si General Xiongsen na isagawa ang Emergency Evacuation Plan 3 at katapos ay inatake niya ang halimaw. Ngunit hindi man lang ito ininda ng halimaw kaya sinubukan niyang gamitin ang freezing gale na hindi din umubra. Napansin niya na papunta ito sa kinaroroonan ng kanyang mga nasasakupan kaya kaagad niyang kinuha ang atensyon nito. Nakita naman ni Lin na nagdadasal ang mga priest sa halimaw. Nilapitan niya ang mga ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Dumating dito ang lola ni Wuwang at dito niya na nalaman na para sa mga taga North Wilderness ay isa palang biyaya mula sa Star Lady ang mga halimaw na bumabagsak mula sa kalangitan. Nakiusap ito sa kanya na dalhin niya umano ito malapit sa kinaroroonan ng halimaw. Dahil ito lang umano ang makakatulong ngayon kay Wuwang kaya pumayag dito si Lin. Habang inihahanda ni Wuwang ang susunod niyang atake ay iniisip din niya ang mga posibleng rason kung bakit bigla na lang lumitaw ang halimaw na ito. Pero hindi niya na ito masyadong inisip pa at nag-focus na lang sa estratehiya kung paano niya ito matatalo. Ginamit niya ang Grand Star Summoning Technique na Ice Chilling Descent. Kaya nang makita ito ng lola niya ay natuwa ito para sa kanya. Nang makalapit na sila sa halimaw ay nagpababa na ito kay Lin. Pero bago ito iwan ni Lin ay nakiusap ito kay Lin na iparating kay Wuwang ang kanyang huling habilin. Katapos ay dito na nito ginamit ang napakalakas niyang teknik na nagpabaon sa halimaw dahilan para hindi na ito makagalaw. Ngunit ang kapalit pala nito ang pagkasawi naman niya. Habang nagluluksa si Wuwang sa pagkasawi ng kanyang lola ay sinabi na din ni Lin dito ang pinapasabi ng kanyang lola. Bigla siyang tumayo at pinuntahan niya ang kanilang nayon na nasunog. Ilang sandali lang ay kinausap siya ng kanyang ina kaya sinamantala niya na ang pagkakataon na ito para tanungin ito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng biyaya ng Star Lady. Dahil nasa tamang gulang na din siya ay ipinaliwanag na ito sa kanya ng kanyang ina. Ikwento nito ang ancient battle ng mga lords at nanalo dito ang Heavenly Palace kung saan nakatira ang Star Lady. Nagsilbing tropiyo ng Star Lady ang North Wilderness pero dahil nagtamo siya ng maraming pinsala mula sa labanan ay kinailangan niyang matulog para makarecover. Ngunit nababahala ito na baka biglang may sumulpot na makapangyarihan na pwedeng maging banta sa kanya. Dahil dito ay binuo niya ang 7 Sun Priests para ibahagi sa mga ito ang Star Summoning Technique at kontrolin ang buong North Wilderness. Kaya tuwing nakakaramdam ito ng isang tribo na may potensyal na pagkaisahin ang North Wilderness ay nagpapadala ito ng halimaw para mapigilan ito kaagad. Ito din ang nangyari sa Quafu Clan 300 taon na ang nakakaraan. Nakuha kaagad ni Wuwang ang ibig sabihin ng blessing na ito na may layunin lang pala na pigilan ang tribo na posibleng maging banta sa Star Lady. Dahil dito ay may naisip siyang plano kaya habang nagluluksa sila sa pagkasawi ng iba nilang kasamahan ay dito niya na sinamantala ang pagkakataon para sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Sinabi niya na mali umano ang kanilang pagkakaintindi sa biyaya ng Star Lady. Para sa kanya ay hindi talaga gusto ng Star Lady na lipulin ang pinakamalakas na tribo kundi sinusubukan lang nito ang North Wilderness. Nagpapadala ito ng pinakamahina nitong nilalang ngunit hindi pa din nila ito magawang matalo kaya isa itong kahihiyan para sa Star Lady. Para mas maniwala pa sa kanya ang mga nasasakupan niya at mga priests ay sinabi niya na ito umano ang huling sinabi ng kanyang lola kaya sumakay na lang din si Lin. Buti na lang ay may oras pa sila para baguhin ang kanilang paniniwala at hindi nila ito dapat sayangin. Dahil dito ay pinag-isipang mabuti ng mga priests ang mga sinabi ni Wuwang at karamihan sa kanila ay sang-ayon dito. Nang makumpirma ni Lin na unti-unti nang nababago ang paniniwala ng mga priests ay inatasan ni Wuwang si General Xiongsen na dalhin ang ginawa niyang sulat para sa kanyang ama. Gusto niyang makipag-ugnayan sa mga malalakas na mga clan na may mga senior Sun Priests. Plano niya na makipag-alyansa sa mga ito para tuluyan na nilang mailigpit ang halimaw. Kasalukuyan namang nilalabanan ni Kangzu ang ibang Sun Priests dahil sa kagustuhan niyang tulungan ang kanyang pamilya. Biglang sumanib kay Qingluan ang Star Lady para pigilan siya.
Ngunit alam niya na sa kalagayan nito ay hindi ito uubra sa kanya kaya pinatulog niya ito muli. Sinabihan niya ang ibang Sun Priests na bagamat nirerespeto pa din niya ang Star Lady ay mas nangingibabaw pa din para sa kanya ang protektahan ng kanyang pamilya. Nang makausap na ni Wu Wang ang mga mandirigma ng ibang tribo na pumayag na makipag-alyansa sa kanila ay sinimulan niya kaagad ang pagpapaliwanag sa kanyang mga plano. Pagkadating nila sa kinaroroonan ng halimaw ay sinubukan itong atikihin ng ama ni Wu Wang na si Han para sana ipaghiganti ang kanyang mga nasasakupan ngunit naunahan lang siya nito. Sumubok din na umatake ang chief ng Big Wave Clan ngunit gayon din ang sinapit nito. Nang makapwesto na sa taas sila Wu Wang ay sinimulan na nila itong ikulong. Natunto ni Wu Wang ang parte ng katawan ng halimaw na siyang weak points nito. Kaya pagkababa niya ay pinaghanda niya na ang lahat para sa pag-atake. Nang makakita na siya ng pagkakataon ay kaagad siyang nagudyat para umatake. Matapos mabasag ang barrier ay pinaulanan pa nila ito at dito na nila ito nailigpit. Kinagabihan ay pinapunta si Wu Wang sa kinaroroonan ng halimaw dahil sa pagbabago ng labi nito. Tumubo pala dito ang Starstone na isa sa pinakamahalagang mineral sa North Wilderness. Naisip ni Wu Wang ang sinabi ng kanyang ina na mula sa buhok ng Star Lady ang nilalang na ito. Hindi din niya inaasahan na nagmumukhang totoo na ang mga sinabi niya sa mga priests na kailangan itong mailigpit para na din matanggap ang biyaya na ibinigay ng Star Lady. Gayunpaman ay sinabihan niya pa din ang kanyang ama na hindi muna ito ipaalam sa iba at huwag din muna nilang kunin ang mga Starstone. Para ipagdiwang ang kanilang tagumpay ay nagsagawa sila ng salo-salo. Kasabay din ito ay napag-usapan na din nila ang sakit ni Wu Wang. Nababahala ang isang priest na baka maging problema ito ng kanilang angkan sa hinaharap sakaling hindi magkaroon ng anak si Wu Wang napapasahan naman niya ng kanyang trono. Nilapitan ni Han si Wu Wang para papiliin na ito ng babae na pwede nitong mapang-asawa. Wala siyang kaalam-alam na nasa likod na pala niya si Kang Zu. Marami pa siyang sinabi na hindi dapat marinig ni Kang Zu kaya nang malaman niya na nasa likuran lang niya ito ay kaagad siyang ikinulong sa yelo. Pero dahil sa pakiusap ni Wu Wang ay pinakawalan din siya. Dito na nila sinimulan ang pagpapakita kay Wu Wang ng mga babae mula sa iba't ibang lahi. Isa-isa itong hinawakan ni Wu Wang ngunit pare-pareho lang ang nangyayari sa kanya. Sinasabayan ito ng pakiusap ng kanilang mga nasasakupan para tiisin niya ang paulit-ulit na sakit. Hanggang sa mapansin niya ang isang babae pero nang tinanong niya ang pangalan nito ay wala itong maisagot. Ayon kay General Xiongsen ay posibleng galing ito ng Yushiki State na kilalang lugar ng mga mangkukulam. Sinabihan ni Wu Wang ang kanyang ama na gagawin niya itong katulong niya. May napansin naman si Kang Zu sa babaeng ito at ito pala ay dahil kinokontrol lang ito ng isang babaeng mangkukulam na nasa di kalayuan ng nayon. Makalipas ang ilang oras at habang may isinusulat si Wu Wang ay sinimulan na ng mangkukulam ang kanyang misyon na iligpit si Wu Wang. Ngunit hindi niya ito naituloy dahil biglang dumating dito si Lin. Ipinaalam ni Wu Wang kay Lin na makakasama niya sa kwarto ang bago nilang katulong kaya dinala ito ni Lin sa kanyang kwarto. Wala silang kaalam-alam na minamatyagan pala sila ni Wu Wang. Bago sila matulog ay ipinaghanda muna ito ni Lin ang gagamitin ito sa pagligo. Nang lumapit na sa bathtub ang katulong ay paulit-ulit na napapatanong si Lin sa kanyang sarili kung bakit kaya biglang kumuha ng katulong si Wu Wang na hindi naman ito kailangan ng isang katulong. Dito na nabahala ang mangkukulam at muling inalola ang mga nangyari kanina dahilan para mapagtanto niya na kanina pa pala alam ni Wu Wang na isa lang puppet ang katulong. Dahil dito ay kaagad niyang sinabihan ang mga bandido na kasama niya na umalis na sila kaagad dito. Habang papatakas sila ay pinaatake niya na lang ang kanyang puppet kay Lin. Ngunit bigla namang dumating dito si Wu Wang para pigilan ito. Ginamit lang pala ni Wu Wang si Lin para matunton niya ang kumukontrol sa puppet. Katapos ay inisikaso niya na ang mastermind at mga kasamahan nito. Nagawa niyang madakip lahat ang mga ito kaya nalaman niya na ang Longhair Tribe ang nag-utos sa mga ito. Dahil dito ay ginamit niya ang pangalan ng kanyang ina na siyang magsisilbing nakadiskubre sa assassination attempt ng Longhair Tribe. Ito ay para maniwala ang ibang clan at pagtulungan ang Longhair Tribe. Katapos ay inatasan niya si Lin na maghanda na para sa pagpunta nila ng merkado. Habang nasa biyahe na sila ay muling napanaginipan ni Wu Wang ang babae. Sa pagkakataon na ito ay nakita niya na ng klaro ang mukha nito. Ngunit muli na naman itong naglaho kaya nagising siya bigla. Pagkadating nila sa merkado ay nagbalat kayo si Wu Wang para masigurado na walang makakakilala sa kanya. Nagpasya siya na mag-isang pumasok dito dahil ayaw niya na may makakaabala sa kanya. Una niyang pinuntahan ay ang isang tavern at dito siya nagtanong kung may mga aliwan sa lugar na ito. Ngunit ayon sa pinagtanungan niya ay puro mga nagbebenta lang ang lugar na ito. Dahil dito ay umorder na lang siya ng makakain at maiinom.
Ilang sandali lang ay napansin niya sa baba ang isang grupo at ang isang babae dito ay may marka din sa noo na katulad sa napanaginipan niyang babae. Pumasok din ang mga ito sa tavern at narinig niya ang isa sa mga ito na tinawag ang isang kasamahan nila na Master Zuodong. Naging pamilyar ang pangalan na ito sa kanya at nang mapag-usapan ng mga ito ang Berhog clan ay dito niya na naalala na ito pala ang master ni Lin. Dito na din niya nalaman ng mga taga-Human Realm ang mga ito at ang iba sa kanila ay sumasailalim sa trial. Inaakala naman ng ibang disciples na minamaltrato niya si Lin. Dumating dito ang isa pang kasamahan ng mga ito na si Jimo ngunit parang iniiwasan siya ng ibang disciples. Umupo ito sa harapan ni Wuwang at nagkausap sila gamit ang telepathy. Naghahanap pala ito ng mga magagandang babae pero ayaw nito na malaman ng kanyang mga kasamahan. Nang magpakilala ito ay nagpakilala naman si Wuwang sa pangalang Hudi na mula sa Big Wave Clan. Gusto sana ni Jimo na dalhin siya ni Wuwang sa Big Wave Clan ngunit tumanggi si Wuwang at hindi din umano siya makakatulong dito na makahanap ng mga magagandang babae na narinig naman ng mga kasamahan nito. Dahil dito ay nainis ang mga ito kay Jimo at nagpa siya nang umalis dito pero iniwan nila si Jimo. Nang pauwi na sila Wuwang ay natanong niya si Lin tungkol sa pagtrato niya dito na nagustuhan naman nito. Sinabi din niya na may plano siyang pumunta ng Human Realm kaya nagboluntaryo ito na maging gabay niya. Kinabukasan ay dumating na sa Berhog clan sila Master Zuodong para kumustahin si Lin at para na din sa iba pa nilang pakay dito. Nang makita ni Master Zuodong si Lin ay hindi nito kaagad nakilala si Lin dahil sa mga iilang pagbabago kay Lin. Nalaman ni Lin na plano pala nila Master Zuodong na ibalik siya sa Human Realm kung minamaltrato siya ni Wuwang. Kaya nilinaw ni Lin dito kung gaano kaayos ang trato sa kanya ni Wuwang. Bigla namang nagsalita si Wanglin at pinagbintangan si Wuwang na may ginamit na love potion kay Lin. May nasabi din ito na hindi magaganda sa mga taga-Berhog clan na narinig naman ng mga kawal. Dito na sumali sa usapan si Jimo at pinatahimik si Wanglin kung hindi naman umano nito alam ang mga sinasabi nito. Katapos ay lumapit si Jimo kay Lin para magpasama na papunta kay Wuwang. Isa-isa namang tiningnan ni Wuwang ang kulay ng kanyang mga bisita kaya nalalaman niya ang karakter ng bawat isa. Pagkapasok ng mga ito ay napansin kaagad ni Wuwang ang kakaiba sa babaeng nakatakip ang mukha. Habang si Jimo naman ay abala sa paghahanap ng mga magagandang babae. Nang tanungin na ni Wuwang ang sadya ng mga ito ay sumagot si Jimo na gusto umano nila na makipagkasundo sa Berhog clan. Biglang natawa si Wuwang at dito niya na din inulit ang mga sinabi sa kanya ni Jimo kahapon kaya nalaman ni Jimo na si Wuwang pala ang nakausap niya sa tavern. Nang maipaghanda na sila ng maiinom ay ipinakilala na ni Jimo si Miss Ling na mula sa Heavenly Fairy Sect at ito umano ang namumuno sa kanilang lakad ngayon. Sinabi ni Jimo ang posibilidad na muling magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Human Realm at ng Heavenly Palace sa hinaharap pero kulang sila sa kagamitan na siya namang nililikha ng Berhog clan. Kaya balak sana nila na kumuha ng mga ito pero nang malaman ni Wuwang ang kapalit na maibibigay nila ay hindi ito kaagad pumayag. Maliban dito ay bantay sarado din umano sila ng Star Lady dahil nasa North Wilderness sila at kailangan niya munang hingin ang opinyon ng buong clan. Pero kaya niya naman itong desisyonan ngunit kailangan din umano muna nilang palabasin ang kanilang senior na pumoprotekta sa kanila. Kanina pa pala ito nararamdaman ni Wuwang kaya nagpa siya na si Jimo na palabasin si Madam Yin. Natapos ang kanilang negosasyon pero hindi muna tinanggap ni Wuwang ang alok na kasunduan na hinihingi nila Jimo dahil gusto niya na pagtuunan muna ng mga ito ang trial. Sa ngayon ay pagtutuunan niya din muna na maitatag ang North Wilderness Mineral Consortium. Makalipas ang ilang oras at habang pabalik na sana si General Xiongsan sa kanyang kwarto ay bigla na lang may nahulog sa likuran niya. Ito pala ay si Jimo na may tinamong malaking sugat sa dibdib. Matapos itong malapatan ng paunang panlunas ng High Priest ay dito na ito kinausap ni Wuwang para alamin kung ano talaga ang nangyari dito. Ayon kay Jimo na matapos nilang lisanin ng Berhog clan ay dumiretso sila sa sentro ng North Wilderness. Dito na nila nakaengkwentro ang isang malakas na halimaw na kahit nagtutulong-tulong na sila ay hirap pa din sila na talunin ito. Hanggang sa mapuruhan si Miss Ling kaya umaksyon na din si Madam Yin para iligtas ito. Nilabanan nila Jimo at Wanglin ang halimaw para magkaroon ng pagkakataon sila Madam Yin at Miss Ling na makatakbo. Nang mapuruhan si Wanglin ay kaagad ding pinunteriya ng halimaw si Jimo. Pero nakagamit pa siya ng isa niyang atake kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Nababahala siya sa iba niyang kasamahan na nagtamo ng pinsala pero sa ngayon ay pinagpahinga muna siya ni Wuwang. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagpa siya na si Jimo na umalis na dito pero nakita siya nila Wuwang. Dahil dito ay nagdesisyon na lang din si Wuwang na tulungan siya na mailigtas ang iba niyang kasama.
Kaagad silang umalis at nang makita nila sa bowl ang kristal ang kinaroroonan ni Miss Ling ay naatasan ni Wu Wang si Jimo na magtungo dito at sila naman ni General Xiongsan ang magtitingin-tingin sa paligid. May kutob pala siya na may parang kakaiba sa paligid kaya plano niya muna ngayon ay matyagan si Jimo. Nang makarating na si Jimo sa kinaroroonan ni Miss Ling ay nagtaka siya na wala siyang naging problema. Bukod pa dito ay wala ding bakas ng matinding labanan na nangyari dito. Naisip niya na lang na baka pinasunod ni Madam Yin ang halimaw at iniwan muna dito si Miss Ling. Nang pupuntahan niya na sana si Miss Ling ay nakita niya si Madam Yin kasama si Wan Glin. Kaagad siyang lumapit sa mga ito at ayon kay Madam Yin na tanging si Wan Glin na lang umano ang nakita niya. Nang lalapitan na nila si Miss Ling ay nagulat sila nang makita si Wu Wang. Biglang umatake si General Xiongsan at nang masangga ito ni Madam Yin ay mabilis na kinuha ni General Xiongsan si Jimo. Dito na sinabi ni Wu Wang kay Jimo ang kanyang hinala na may binabalak si Madam Yin. Gusto umano nito na tulungan si Wan Glin na mapangasawa ang isang miyembro mula sa Heavenly Fairy Sect dahil malaki ang maitutulong nito sa cultivation ng mapapangasawa nila. Siguradong mangyayari ito kung magmumukhang tinalo ni Wan Glin ang halimaw at iniligtas si Miss Ling. Pero pilit na itinatanggi ni Madam Yin ang mga paratang ni Wu Wang. Gumamit si Wu Wang ng Star Summoning Technique para tingnan ang kaluluwa ni Wan Glin. Dahil dito ay napilitan si Madam Yin na gumawa ng paraan para kunin ang atensyon ng halimaw. Inatasan ni Wu Wang si General Xiongsan na harapin ang halimaw na ito. Katapos ay humingi siya ng malakas na kapangyarihan mula sa kanyang ina. Nang aatake na sana si Madam Yin ay naunahan ito ng atake mula kay Kang Zu. Susubukan pa sanang bumangon ni Madam Yin ngunit may matinding pinsala na ang kanyang Divine Soul. Nilapitan naman ni Wu Wang si Miss Ling para pagalingin ang sugat nito at si Jimo na ang pinaasikaso niya kay Madam Yin. Nag-umpisa naman na ang labanan sa pagitan nila General Xiongsan at ng halimaw. Sa una ay nagagawa pa ng halimaw ang kanyang mga gusto. Ngunit di rin nagtagal ay nabasa na ni General Xiongsan ang kanyang galaw kaya madali na siyang nadakip. Nang mahabol ni Jimo si Madam Yin ay kaagad silang nagpalitan ng atake. Ilang sandali lang ay nagsimula ng maghilom ang mga sugat ni Wan Glin at bumangon na din ito. Hindi pa din ito makapaniwala na nalaman ni Wu Wang ang kakaiba sa kaluluwa niya. Gusto nito na bawiin si Miss Ling at dito na ito nag-transform sa pagiging halimaw. Bago ito magsimulang umatake ay may iinumin pa sana itong dugo ngunit mabilis na umaksyon si Wu Wang para pigilan ito. Paulit-ulit itong inatake ni Wu Wang para hindi ito mainom ni Wan Glin hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa lupa. Dahil sa epekto ng dugo na ito ay naramdaman ito ng Sinful Beast. Pagka-atake ni Wan Glin ay nagpalabas si Wu Wang ng maraming Crystal Spheres at ito ang ginamit niya pantapat kay Wan Glin. Sa sobrang lakas nito ay kaagad na natalo si Wan Glin at dumating na din dito si Jimo dala-dala na si Madam Yin. Nang magising si Miss Ling ay dumating naman dito si General Xiongsan na natalo na din ang halimaw. Pagkabalik nila ng Bear Hug Clan ay nagpasalamat muna si Miss Ling kay Wu Wang at kaagad na umalis. Nagpasya na din si Jimo na bumalik na din ng Human Realm para maipaalam sa kanilang sect ang sitwasyon ng trial. Ilang oras ang makalipas simula nang umalis sila Jimo ay nagpasya na din si Wu Wang na magtungo na ng Human Realm kasama sila Lin at Master Zhu Odong para hanapin ang true scriptures na pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanilang tribo. Dahil nag-aalala si General Xiongsan kay Wu Wang ay ipinakita niya dito ang nilikha niyang barrier sakaling may lumapit man sa kanyang babae. Nalulungkot naman si Han sa pag-alis ni Wu Wang ngunit sinuportahan niya na lang ito basta babalik lang ito. Nagbigay din ito ng espada dahil karamihan umano sa mga taga-Human Realm ay gumagamit ng espada. Habang nasa biyahe na sila Jimo ay binati siya ng kanyang master na si Shumo dahil sa mga nagawa niya. Misyon din pala nila na hanapin ang espiya ng Ten Evil Hall kaya inaasahan na din ni Shumo na hindi talaga maiiwasan na may masasawi sa kanila. Napag-usapan na din nila si Wu Wang at namamangha din si Shumo dito. Para sa kanya ay wala na sigurong taga North Wilderness ang kayang tumapat kay Wu Wang. Alam din niya na nakabantay lang ang ina nito kaya hindi din siya basta-basta nagpapakita. Habang pinagmamasdan ni Wu Wang sila Jimo ay bigla siyang kinausap ng kanyang ina. Muli siyang tinanong nito kung sigurado na siya sa pagpunta sa Human Realm. Bagamat alam niya na hindi madali ang gagawin niya ay gusto niya pa din na galugarin ang Human Realm. Kinaumagahan ay huminto muna sila sa nadaanan nilang merkado para na din makapamili ang ibang pasahero. May nadaanan dito si Wu Wang na isang matandang lalaki at inisip niya kaagad na baka miyembro ito ng Four Seas House. Bigla siyang hinarang nito dahil gusto nito na basahin ang kapalaran niya. Ngunit hindi siya pumayag dahil para sa kanya ay baguhan pa lang ito at sa halip ay binigyan niya na lang ito ng pera pambili ng mga susuotin nito para magmukha umano itong professional.
Dagdag pa niya na siya lang ang magpapasya para sa kanyang kapalaran at wala nang iba pa. Nagustuhan ng lalaking ito ang mga sinabi ni Wuwang kaya sumunod ito. Nang pumasok ito ng silid ni Wuwang ay nagpakita ito ng teleportation kaya namangha si Wuwang. Alam na din pala nito ang totoong katauhan ni Wuwang dahil sa disciple nito na si Dr. Yuan na nagpunta dati sa North Wilderness at nagkakilala umano sila ng chief ng Bear Hug clan. Kaya matapos nitong malaman ang sakit ni Wuwang ay problemado umano ito nang bumalik sa human realm. Hindi inaasahan ng lalaking ito na magkikita sila ni Wuwang dito dahil may plano na din pala siya na hanapin si Wuwang. Minabuti niya na dalhin si Wuwang para umpisahan na ang paglunas sa kakaiba nitong sakit. Matapos nila itong maipaalam kina Lin ay sinubukan muna ni Lin na kausapin si Wuwang ngunit pinatulog siya ng lalaki. Katapos ay umalis na sila gamit ang teleportation kaya namangha ulit si Wuwang sa teknik na ito. Habang naglalakad-lakad na sila ay dito na sinabi ng lalaki ang kanyang pangalan na si Lian Shan. Inakala pala ni Wuwang na ito ang Emperor of Mankind na si Legendary Shenong. Dahil dito ay inamin na din ni Lian Shan na kilala din umano siya sa tawag na Shenong dahilan para magulat si Wuwang. Pagkadating nila sa bahay ni Shenong ay dito na sinabi ni Shenong na nagmula umano ang kakaibang sakit na ito ni Wuwang sa ancient battle ng mga immortal. Bagamat hindi ito madaling malunasan ay may teknik siya dito basta kailangan lang umanong maabot ni Wuwang ang ika-9 na level nito. Pero may kinalaman din ang teknik na ito sa hinaharap ng human realm dahil kung maabot niya naman ang pinakamataas na level nito ay siya na ang susunod na magiging Emperor of Mankind. Sa pagsisimula ng cultivation niya para sa teknik na ito ay binigyan siya ng Yan Emperor's Decree. Ito ang tagabigay sa kanya ng mga pagsubok at mayroon lamang umano siyang 1 buwan para kumpletuhin ang mga pagsubok. Unang pinagawa sa kanya ay magputol ng maraming puno na hindi ginagamitan ng star summoning technique o kahit anong magical power. Matapos niyang matipon ang mga punong kahoy ay may pinalunok sa kanya na isang pil na nagbigay sa kanya ng lakas. Para naman sa pangalawa niyang pagsubok ay pinagawa naman siya ng bahay gamit ang mga tinipon niyang mga kahoy. Kaagad din siyang nag-umpisa at makalipas ang kalahating buwan ay nagawa niya na itong matapos. Sa ikatlong pagsubok niya ay pinagawa siya ng sapa na dadaan malapit sa bahay na ginawa niya. Matagumpay din niya itong nagawa at matapos ang 1 buwan ay ibinigay na sa kanya ang pang-apat na siya ding huling pagsubok. Ito ay kunin ang lahat ng mga gamit na nasa tirahan ni Master Shenong at dalhin sa bahay na ginawa niya. Kaagad niya itong isinagawa at nang matapos na siya ay nakuha niya na din sa wakas ang approval ng Yan Emperor's Decree. Ngunit nakita niya sa isang kahon ang marami pa na katulad nito. Dito niya na napagtanto na ginawa lang pala siyang carpentero ni Master Shenong para sa bago nitong bahay. Sakto namang dumating na din dito si Master Shenong kaya sa galit niya ay pinaghahabol niya ito. Kinabukasan ay sinimulan niya na ang totoong pagsasanay sa teknik. Iba't ibang klase ng pagsasanay ang pinagawa sa kanya. Nang makapagpahinga siya ay napag-usapan na din nila ang mga tungkulin ng isang Emperor of Mankind. Sinabi ni Master Shenong na kaya dapat napakalakas ng Emperor of Mankind ay para seluhin ang pressure ng mga immortal sa human realm. Maliban dito ay napag-usapan na din nila ang Emperor of Heaven na si Emperor Chun at ang tauhan nitong si Great Lord of Life na siyang kumokontrol sa lifespans ng lahat na nilalang. Natanong ni Wuwang kung hanggang kailan lang siya mananatili dito na ayon naman kay Master Shenong ay hanggang sa marating niya umano ang core condensation stage at 3rd level ng technique. Dahil dito napapasok sa kanya ang Yan Emperor's Decree para samahan ang kanyang Divine Soul. Sinabi na din ni Master Shenong na ipapadala siya nito sa isang bansa sa West Wilderness na tinatawag na Women's Country. Ito ay dahil may himagsikan na magaganap dito at kung gusto niyang tumulong dito ay pwede niyang gamitin ang star summoning technique. Makalipas ang ilang oras ay ipinatawag ni Master Shenong ang kanyang mga alagad. Dahil sa lifespan niya ay nagsagawa na ng trial ang mga ito sa mga bagong henerasyon pero bigo pa din sila na makahanap ng may potensyal. Sinabi na lang ni Master Shenong na may naisip na siyang solusyon tungkol sa kanyang lifespan at pinapatigil niya na din ang mga ito na magsagawa ng trial. Nang matapos ang kanilang pagpupulong ay nag-usap naman sila Master Shenong at Wuwang at dito ay binalaan ni Master Shenong si Wuwang na mag-ingat sa 10 Evil Sect at sa Forces House. Sinasamba ng 10 Evil Sect ang 10 Evil Immortals at kailan lang ay nagpapakita na ng senyales ang mga ito na pasukin ang mga major sects ng human realm. Nang mabanggit ni Master Shenong na mahirap ma-detect ang abnormalidad sa kaluluwa ng mga tao sa human realm ay nabanggit na din ni Wuwang ang kanyang paraan na ginawa kay Wanglin kaya nalaman niya ang nilalaman ng kaluluwa nito. Dahil dito ay pinaubaya tuloy sa kanya ni Master Shenong ang pag-aasikaso sa 10 Evil Sect. Tungkol naman sa Forces House ay sinabi ni Master Shenong na siya ang nagtatag nito dati at ang isang tauhan niya ang kasalukuyang chief ngayon ng Forces House.
Pinagkakatiwalaan niya ito pero dahil sa kapangyarihan kaya nasisira din ang isang tao. Nababahala si Wu Wang dahil alam niyang mahihirapan siyang labanan ang mga malalakas sa human realm kaya may ibinigay sa kanya si Master Shenong na 2 singsing na makakatulong umano sa kanya. Katapos ay dito na din sinimula ni Master Shenong ang paghahanda para maipadala na siya sa women's country. Pagkadating niya dito ay napadpad siya sa isang bathtub. Ngunit may isang babae pala dito kaya kaagad siyang inatake nito at buti na lang ay mabilis siyang nakagawa ng panangga. Nagpakilala siya sa babaeng ito at susubukan sanang magpaliwanag ngunit muli itong sumugod. Pero nabighani lang ito sa tindig niya kaya napahinto ito sa pag-atake. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para alamin kung nasa women's country na ba siya. Kinumpirma naman ito ng babae at nagpakilala na din ito sa kanya bilang si General Feng Yi. Susubukan niya na sanang lumabas ngunit may mga nakabantay din pala sa labas. Lumabas si General Feng Yi para pigilan ang kanyang mga tauhan. Para makaalis dito ay hinamon na lang ni Wu Wang si General Feng Yi. Pero natalo lang siya dahil hindi niya ginamit ang kanyang star summoning technique. Nagpa siya si General Feng Yi na dalhin siya sa Reyna kaya inilantad niya na lang ang totoo niyang katauhan at kung saan talaga siya galing. Dahil dito ay itinuring na siyang Divine Envoy mula North Wilderness. Kinabukasan ng umaga habang patungo na sila sa Royal Palace ay nalaman ni Wu Wang na pinapalibutan pala ng protective barrier ang buong women's country kaya walang nakakalabas dito. Napansin din niya ang mga malalaking bato na parang mga halimaw at nang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tingnan ito ng mabuti ay nakita niya na mga buhay ang mga ito. Pagkapasok nila ng Royal Palace ay sinalubong sila ng isang kawal dahil may lalaki umanong nadakip. Ito pala ay si Jimo kaya nang makita nito si Wu Wang ay kaagad itong humingi ng tulong. Sinalubong sila ng punong ministro at kasama din nito si Miss Ling. Pinabayaan na lang ni Miss Ling si Jimo dahil sa mga kasalanan na nagawa nito ngunit pilit na itinatanggi ni Jimo na hindi umano siya ang tinutukoy ng mga biktima. Dahil dito ay inalam muna ni Wu Wang kung sino ang nakadakip kay Jimo. Nang malaman niya na isang ordinaryong kawal lang ang nakadakip sa isang primordial infant stage cultivator na katulad kay Jimo ay nanghinala siya. Kaya sinabihan niya ang punong ministro sa posibilidad na baka may nagselyo sa golden core ni Jimo na ibang tao kaya hindi ito nakagalaw. Dahil dito ay pinababa ng punong ministro si Jimo para sa masusing investigasyon ngunit kaagad naman siyang binugbog ni General Feng Yi. Kinagabihan ay nakiusap ang punong ministro kay Wu Wang na tulungan siya sa pag-iimbestiga. Hindi naman ito tinanggihan ni Wu Wang at ang una niyang pinagawa kay Jimo ay isalaysay nito ang mga nangyari nung gabi ng insidente. Matapos itong isalaysay lahat ni Jimo ay mga biktima naman ang pinagsalita ni Wu Wang. Pero lahat sila ay hindi sigurado na si Jimo ang lalaki na tinutukoy nila. Dahil dito ay sinabi ni Wu Wang sa punong ministro ang posibilidad na may ibang ang lalaki na nakapasok sa women's country. Kaagad namang iniutos ng punong ministro sa mga kawal na hanapin ang lalaking ito. Nang mapakawalan na si Jimo ay kaagad niyang hinamon si General Feng Yi sa isang laban. Gusto niya na maibalik ang dangal na nawala sa kanya matapos siyang bugbugin kanina. Sinubukan naman ni Wu Wang na balaan si Jimo ngunit hindi ito nakinig. Napaisip si Wu Wang kung sino kaya ang gustong mag-frame up kay Jimo. Kinausap niya si Miss Ling gamit ang telepathy dahil napansin niya na parang hinala ang kawal sa likuran nito. Nang tinanggal ni Miss Ling ang helmet ng kawal na ito ay nagulat ang punong ministro dahil ang reyna pala ito na si Jai. Sinabihan nito sila Wu Wang na tumungo kinabukasan sa palasyo para dito na umano sila mag-usap-usap. Makalipas ang ilang oras ay tinulungan ni Wu Wang si Jimo dahil binugbog ulit ito ni General Feng Yi. Para naman hindi ito kaagad mauto ay binigyan ito ng payo ni Wu Wang kung paano malalaman na may binabalak na masama sa kanya ang isang tao. Ilang minuto lang pagkaalis nila Wu Wang ay may isang babae ang pumasok sa kwarto ni Jimo. Ito pala ay ang punong ministro kaya hindi makapaniwala si Jimo sa nakikita niya na pakiramdam niya ay parang nananaginip lang siya. Pero habang inaakit siya nito ay naalala niya ang binigay na payo ni Wu Wang kaya tinanggihan niya ang alok nito at pinalabas ito ng kwarto. Pinapanood pala ni Wu Wang ang mga ito pero bigla ding may bumisita sa kanya. Nagulat siya dahil ang reyna pala ang bisita niya na ayon dito ay hindi umano siya makatulog simula nung magkita sila sa mansyon ng punong ministro. Kaya nakipagkwentuhan muna si Wu Wang dito at sinamantala na din ng reyna na magtanong tungkol sa mga pagkakaiba ng babae sa labas kumpara sa kanila. Bigla namang dumating din dito si Miss Ling dahil gusto nito na makausap si Wu Wang. Dahil dito ay mabilis na pinagtago ni Wu Wang ang reyna. Pagkapasok ni Miss Ling ay muli itong nagpasalamat kay Wu Wang sa pagligtas ni Wu Wang sa kanya sa North Wilderness. Katapos ay napatanong na din ito kung ano umano ang magandang paraan para matunton na nila ang taong gustong mag-frame up kay Jimo.
Bago makasagot si Wu Wang ay dumating naman dito ang punong ministro kaya nagtago din kaagad si Miss Ling. Balak din ito na akitin si Wu Wang ngunit may dumating na naman dito. Nang makapagtago na ang punong ministro ay biglang nagbabala kay Wu Wang ang kanyang ina kaya mabilis siyang umatras. Ito pala ay si Ganfan na isang warrior sacrifice at siyang salarin para e-frame up si Jemo. Gusto nito na iligpit si Wu Wang dahil sa pagtulong nito kanina para mapalaya si Jemo. Pero hindi umubra ang kanyang atake kay Wu Wang at dito na siya pinagtulong-tulungan na atikihin nila Miss Ling at ng iba pa. Susubukan niya na sanang tumakas ngunit nabangga lang siya sa barrier. Pagka-atake ng Reyna ay hindi ito naiwasan ni Ganfan sa sobrang bilis. Dahil dito ay naisip na lang nito na dakpin ang pinakamahina sa lahat para gawin nitong hostage at napili nito si Wu Wang. Ngunit nagulat ito nang gumamit si Wu Wang ng star summoning technique dahilan para wala na itong magawa pa. Nang magkamalay na si Ganfan ay tinanong ito ni Wu Wang kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Ngunit bigla na lang nitong pinasabog ang kanyang sarili kaya nalaman kaagad ng Reyna na isa itong warrior sacrifice. Matapos nilang magpaalam pareho ng punong ministro kay Wu Wang ay naisip ni Wu Wang na hindi siguro ang punong ministro ang magsisimula ng himagsikan. Kinabukasan ng umaga ay tumungo na sila Wu Wang sa palasyo ng Reyna. Habang nasa biyahe sila ay sinubukan ni Jemo na yayain si Wu Wang na sumali sa Forces House. Dahil dito ay naalala ni Wu Wang ang babala sa kanya ni Master Shenong tungkol sa Forces House. Tinanong niya muna si Jemo kung ano ang mapapala niya kapag sumali siya dito. Sinabi ni Jemo na posible niya umanong makuha ang Yan Emperor's Decree. Dito niya na napagtanto kung gaano kaimportante ang Yan Emperor's Decree kaya naisip niya na espesyal siguro siya para kay Master Shenong. Bagamat nagpapasalamat siya kay Jemo na kinikilala nito ang galing niya ay tinanggihan niya pa din ang alok nito. Pagkadating nila sa palasyo ay nakita nila ang pregnancy pool. Ito umano ang ginagamit ng mga taga rito sakaling gusto nila na magkaroon ng anak. Sinalubong sila dito ng punong ministro at nang papasok na sana sila sa mismong palasyo ay dito na nakaramdam ng kakaiba si Wu Wang. Dahil napansin siya ng punong ministro ay sinabi nito sa kanya na ang naramdaman niya umano ay ang guardian beast ng women's country. Nang makaharap na nila ang Reyna ay kaagad itong nagyaya kay Wu Wang para ipakita ang resting place nito. Dahil dito ay isa-isa ding sumunod sa kanila ang iba para tumingin din dito. Pagkadating nila dito ay nagkaroon sila Wu Wang at ang Reyna ng pag-uusap tungkol sa kani-kanilang tungkulin sa kanilang nasasakupan. Habang abala silang dalawa sa pag-uusap ay kinausap na din ni Jemo si General Fenggi kung kailan sila magsisimula dahil ito pala ang nagpadala ng sulat sa Forces House para humingi ng tulong. Muli munang inalala ni General Fenggi ang palaging ginagawa nila ni Jai nung mga bata pa sila. Katapos ay dito niya na sinabi kay Jemo na magsisimula na sila mamayang gabi. Makalipas ang ilang minuto habang naglalaro sila Jemo at Miss Ling ay napag-usapan nila si Wu Wang. Dahil napapansin na ni Jemo na parang nahuhulog na si Miss Ling kay Wu Wang ay may naisip siyang paraan kung paano nila mas makikilala pa si Wu Wang. Balak niya pala itong lasingin kaya kinontsaba din nila pati ang punong ministro at ang Reyna. Matapos pa inumin ni Jemo si Wu Wang ay isa-isa naman nilang ipinakita ang dala nilang alak ngunit inilabas din ni Wu Wang ang dala niyang alak. Pinainom ni Wu Wang ang mga ito at makalipas ang ilang oras ay si Wu Wang na lang ang natirang gising. Napansin niya na parang may kakaiba sa ininom niyang alak kanina kaya mabilis siyang lumikha ng barrier para protektahan ang kanyang sarili bago siya makatulog. Dito na bumangon si Jemo na nagpapanggap lang palang tulog at matapos niyang humingi ng tawad kay Wu Wang ay ginising na din niya sila Miss Ling at General Fenggi. Wala silang kaalam-alam na nagising na din pala si Wu Wang kaya nalaman nito na si General Fenggi pala ang may plano sa himagsikan. Ipinakita dito ang pangyayari ilang taon na ang nakakaraan kung saan nasaksihan ni General Fenggi kung paano pinakain sa isang divine beast ang isang bata. Sa sobrang takot niya ay napatakbo siya ngunit narinig siya ng mga kawal at ng punong ministro kaya nadakip siya. Ipapaligpit na sana siya ng punong ministro nang dumating dito si Jai at hiniling sa punong ministro na buhayin siya para magsilbi nitong personal bodyguard. Ito ang rason kaya magsasagawa sila ngayon ng himagsikan para matigil na ang matagal ng gawain na ito ng women's country. Pagkapasok nila sa basement kung saan isinasagawa ang ritual ay ipinakita muna ni General Fenggi ang mga bata. Katapos ay pinasama niya sila Jemo sa kaloob-looban pa ng basement para umano malaman ng mga ito kung bakit maraming bata dito. Pinuntahan naman ni Wu Wang ang pregnancy pool para imbestigahan ito ng mabuti. Ngunit nang may madiskubre na siya ay bigla namang dumating dito ang mga kawal. Dahil dito ay napilitan na lang siya na gamitin sa mga ito ang star summoning technique na Ice Seal. Pagkadating nila General Fenggi sa dulo ng basement ay nagulat sila Jemo nang makita ang Divine Beast.
Sinabi ni General Fengi na ito ang Guardian of Deity na nagproprotekta sa kanila ngunit kapalit naman ito ang mga buhay ng mga bata. Gamit ang pregnancy pool ay palihim na nililikha ang mga bata para gawing sakripisyo. Kaya ngayon ay sisiguraduhin niya na matitigil na ang gawaing ito. Nagsimula na silang umatake sa Divine Beast pero dahil sa sobrang laki at lakas nito ay hindi man lang nito iniinda ang kanilang mga atake. Pagka-atake ni Jemo ay nagawa niya itong mapaluhod at katapos ay mabilis naman itong sinundan ng atake ni Miss Ling. Ngunit hindi pa din ito umubra kaya nakapagpalabas ng napakalakas na aura ang Divine Beast. Pagka-atake nito kay General Fengi ay dito na dumating si Wuwang at napigilan niya ito. Katapos ay sunod niyang inatake ang mga paa nito para hindi ito makagalaw. Naisipan naman ni Miss Ling na gamitin ang unique skill ng Heavenly Fairy Sect para mas mapabilis pa niya ang galaw ni Wuwang. Dahil dito ay nagawa ni Wuwang na mapuruhan ang Divine Beast. Nang susubukan na ng Divine Beast na gumanti ay mabilis na ginamit ni Wuwang ang Great Ice Trap. Ililigpit na sana ni General Fengi ang Divine Beast ngunit pinigilan siya ni Wuwang. Gusto ni Wuwang na sabihin umano muna ni General Fengi ang mga mangyayari sakaling masawi na ang Divine Beast. Ngunit hindi ito masabi ni General Fengi kaya si Wuwang na lang ang nagsabi. Ayon kay Wuwang na ang halimaw na ito ang core ng Women's Country Protective Formation. Kaya kung masasawi ito ay mawawala din ang Protective Formation. Sinabi na din ni Wuwang ang natuklasan niya tungkol sa 108 statues na nasa labas ng Women Country's border. Naglalaman din ang mga ito ng mga mababangis na halimaw at kung tama ang kanyang hinala ay muling mabubuhay ang mga ito katapos mawala ang barrier para sirain ang Women's Country. Sinabi naman ni General Fengi na handa siya para harapin ang mga halimaw na ito. Ngunit binalaan siya ni Wuwang dahil kahit umano sila na isa sa pinakamalaking clan sa North Wilderness ay muntikan ng maubos dahil lang sa isang halimaw. Muling inalala ni General Fengi ang nakaraan kung saan humihingi ng tulong sa kanya si Jai dahil natatakot ito na maging halimaw. Dumating dito ang punong ministro at tinawag na kamahalan ang Divine Beast kaya nagulat dito si Wuwang. Biglang inatake ni General Fengi ang Divine Beast at dito na naalala ni Wuwang ang mga sinabi sa kanya ni Jai tungkol sa ina nito. Nang mapuruhan ni General Fengi ang Divine Beast ay unti-unti itong naglaho at katapos ay nahulog mula dito ang korona. Sisirain na sana ito ni General Fengi ngunit naglabas ito ng malakas na puwersa dahilan kaya nakalabas ito dito na kaagad namang sinundan nila Wuwang. Nagtungo ito sa pregnancy pool at nang tiningnan ni Wuwang ang mga estatwa ay unti-unti na ding nabubuhay ang mga ito. Nang hinawakan ito ni Jemo ay pansamantala itong tumigil sa pag-ikot. Nang makita ni Wuwang si General Fengi dala-dala na ang reyna ay inatasan niya si Jemo na gumawa ng paraan para patigilin sa pag-ikot ang korona. Katapos ay sinundan nila ni Miss Ling si General Fengi para iligtas ang reyna. Naisip ni Jemo na tawagin ang kanyang master para humingi ng tulong dito. Ayaw sanang tumulong ni Shumo dahil sumasailalim sila sa trial kaya nagpasya na lang si Jemo na umatras sa trial. Dahil dito ay napilitan na lang si Shumo na tulungan si Jemo at sinabi din niya na aalis na din umano siya sa Four Seas House. Habang pinipigilan na nito ang korona ay umalis na dito si Jemo para sundan sila Wuwang. Matagumpay na nabawi nila Wuwang kay General Fengi ang reyna at nadakip na din nila ito. Nagpunta silang lahat sa pregnancy pool at dito na nagpasya si Jai na tanggapin na ang korona para mailigtas ang Women's Country. Habang papalapit na siya sa korona ay paulit-ulit namang inisip ni Wuwang kung bakit kaya sinabi ni Master Shenong na pwede niyang gamitin ang Star Summoning Technique sakaling gusto niyang tulungan ang Women's Country. Ilang sandali lang ay dito na siya nakaisip ng paraan at ito ay ang belief collecting. Habang pinipilit pa din ni Shumo na pigilan ang korona ay ipinaliwanag niya kung paano ito gagawin. Naniniwala siya na siguradong gagana ang teknik na ito dahil sa lakas ng divine power ni Jai. Buo naman ang tiwala ni Jai kay Wuwang kaya pumayag siya na isagawa ang teknik na ito. Bago sila magsimula ay nakita pa nila ang biglaang pagtanda ni General Fengi. Nang ginawa na ito ni Jai ay sinabi na din ni Wuwang sa iba ang susunod nilang gagawin. Lumikha sila ng estatwa din para sambahin ng mga taga-Women's Country. Katapos ay gagawa din sila ng paraan para mapaniwala ang mga ito na ang sino man na naniniwala kay Jai ay makakatanggap ng biyaya. Sa pamamagitan nito ay siguradong marami ang maniniwala kay Jai. Namangha naman si Master Shenong matapos nitong malaman ang ginawa ni Wuwang sa Women's Country. Kasalukuyan itong may hinahanap at nalaman niya na matatagpuan ito sa Kunlun Mountain. Isang araw ay sinimulan na ni Wuwang na pakiramdaman si Jai sa loob ng estatwa. Matagumpay niya itong nagawa kaya nakita niya si Jai na nasa parang harden lang. Nagkausap sila saglit at nang matapos ang kanilang pag-uusap ay ipinaalam niya kaagad sa iba ang magandang balita na ito.
Pagsapit ng hapon ay nagkausap sila Wuwang at Shumo at namangha din ito sa ginawa ni Wuwang. Ilang sandali lang ay naramdaman ni Shumo na may bisita siya mula sa Four Seas House. Kaya katapos nilang mag-usap ni Wuwang ay pinuntahan niya ang mga ito. Tinanong siya ng mga ito kung bakit umano umatras sa trial sila Jimo at Miss Ling. Sinagot niya ang mga ito na hindi na nakayanan ng dalawa ang pressure ng trial. Dagdag pa niya na kung nagdududa pa din ang Four Seas House dito ay pwede nilang kausapin ang pamilya ni Jimo. Katapos ay napag-usapan na din nila ang women's country dahil nalaman pala ng Four Seas House na nagtagumpay ang isinagawang belief collecting. Gusto umano ng Four Seas House na malaman ang pamamaraan na ginamit dito dahil nang sinubukan ito dati sa human realm ay hindi sila nagtagumpay. Kaya balak sana nila ngayon na humingi ng tulong kay Shumo para maimbitahan si Wuwang sa Four Seas House. Pero binalaan lang sila ni Shumo sa kanilang binabalak dahil bukod sa hindi basta-basta ang mga taga North Wilderness ay nakabantay din ang ina ni Wuwang. Kung gusto pa din nilang imbitahan si Wuwang ay bahala na sila pero hindi niya matutulungan ang mga ito. Kinagabihan ay kinausap ni Wuwang sila Jimo at Miss Ling para ibigay ang mga regalo niya sa mga ito. Sinabi niya na 3 araw na lang siyang mananatili dito dahil kailangan na din niyang umalis. Pero nagsinungaling lang pala siya sa mga ito dahil ngayong gabi din siya aalis. Nagpaalam muna siya kay Jai kaya pinilit ni Jai na makausap siya. Kaya sinabi na din niya dito na balak niyang pumunta sa Great Wilderness para hanapin ang true scriptures na magliligtas sa kanyang nasasakupan. Nang makalabas na siya ng barrier ay kinausap siya ni Master Shenong gamit ang telepathy. Pero biglang nagpakita sa kanya ang mga taga Four Seas House na nakausap kanina ni Shumo. Inimbitahan siya ng mga ito na sumama papunta ng human realm dahil gusto umano siyang makausap ng Four Seas House. Walang kaalam-alam ang mga ito na may ginagawa siya para marinig ni Master Shenong ang kanilang usapan. Kaya nang tumanggi siya sa alok ng mga ito ay napilitan na ang mga ito na puwersahin na lang siya. Ngunit nandito na pala si Master Shenong na kaagad inatake ang lalaki at katapos ay sinunod din nito ang babae. Galit na galit si Master Shenong sa Four Seas House dahil nagiging masamang ehemplo na ang mga ito at ang masaklap pa ay pinapamukha ng mga ito na pinahihintulutan niya ang ginagawa ng mga ito. Para mapakalma si Master Shenong ay binigyan na lang ito ni Wuwang ng lollipop. Dito na din inalok ni Master Shenong si Wuwang na samahan siya papuntang Kunlun Mountain. Matapos itong marinig ni Wuwang ay naalala niya ang Queen Mother of the West. Ayaw sanang sumama dito ni Wuwang ngunit wala na din siyang nagawa. Bago sila magpatuloy ay kumain muna sila at dito na nabanggit ni Master Shenong na sinubukan na din dati sa human realm ang belief collecting. Katapos ay ikwento na din nito kung paano nabuo ang human realm. Matapos hati-hatiin ni Emperor Chun ang realm sa siyam na wilderness ay kinontrol ng fire deity ang South Wilderness. Lahat ng kumikalaban sa kanya ay walang awa niyang nililigpit hanggang isang araw ay may isang matandang lalaki ang bigla na lang dumating dito. Naglaban silang dalawa ng fire deity at nagawa nito na matalo ang fire deity. Katapos ay nakuha nito ang kapangyarihan ng fire deity at nakilala siya sa pangalang Suiren. Pero dahil sa galit ng Heavenly Emperor ay nagpadala siya ng hukbo para kalabanin si Suiren. Ngunit sa tulong ng ibang tao na nakakuha na din ng kapangyarihan ng apoy ay nagawa nilang matalo ang hukbo na ipinadala ng Heavenly Emperor dahilan para masakop din nila ang Central Mountain. Dahil dito ay napilit nila ang Heavenly Emperor sa isang negosasyon. Ito ang naisip na paraan ni Suiren para mapanatili sa kanila ang kanilang pinaglaban dahil alam din niyang nauubos na din ang kanyang oras. Katapos magkwento ni Master Shenong ay nagpasya na sila na tumungo na sa Kunlun Mountain. Pagkadating nila sa legendary Kunlun Sanctuary ay naramdaman ni Wuwang ang napakalakas na aura dito. Pero nang hinawakan siya ni Master Shenong ay bigla itong nawala. Biglang dumating dito ang mga nilalang na sila Luwu, Yingchao, Kaiming Beast at Changcheng. Dahil hindi na nila maiiwasan pa na makipaglaban sa mga ito ay minabuti na lang muna ni Master Shenong na ipadala si Wuwang sa isang isla. Nang mahulog si Wuwang sa isla ay nakita niya ang isang ibon na paulit-ulit na binabanggit ang salitang Jinwei. Pagkabangon niya ay binigyan siya ng ibon na ito ng isang prutas na nagbigay sa kanya ng enerhiya. Katapos ay lumapit muli sa kanya ang ibon at dito na ito nagbago ng anyo. Isa pala itong tao kaya nagulat si Wuwang na hindi siya nakatulog matapos siyang dapuan nito. Nakiusap siya muli dito na magpalit uli sa anyong ibon para padapuin muli ito sa kanya. Dahil hindi pa din siya nakatulog ay pinag-transform niya naman ito sa anyong tao at hindi pa din siya naapektuhan. Ilang sandali lang ay dito niya na naalala ang pangalang Jingwei. Dahil dito ay nalaman niya na anak pala ito ni Master Shenong at dito niya na napagtanto na kaya pala hindi siya naapektuhan dahil isa lang itong spiritual body.
Muli niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Master Shenong at naisip niya na baka plinano talaga itong lahat ni Master Shenong para maging manugang siya nito. Gayunpaman ay tuwang-tuwa pa din siya dahil nakakahawak na siya sa isang babae. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Little Master's Better Life. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina